na nagpapa-counseling o therapy sila ni Ayon at regular silang bumibisita sa psychiatrist dahil marami silang pinagdaanan na sumubok sa kani-kanilang mental health. Isa na rito ang kontrobersyal na 12-day suspension noon ng It's Showtime. Imagine mo yung nasuspend yung programa namin dahil sa ginawa namin. Na para sa amin, hanggang ngayon, wala kaming nakikitang mali sa ginawa namin. Na parang, tapos, nagmukha kaming kriminal. Tapos, nagkaroon kami ng criminal case because of that. So, naging anong mali sa pagmamahalan natin, di ba? Anong mali yung, so, ang dami. Tapos, siyempre, yung epekto ng pandemya, hindi naman mabilis mawawala yung prangkisa. So, nangarag kami. Siyempre, bago din siya sa showbiz. Hindi siya sanay na yung kinakalkalang buhay niya, binaba siya. So, malaking nagbago sa buhay niya. Bumuhos din ang emosyon ni Vice nang ikuwento ang mga ibinahagi sa kanya ng kanilang therapist. Grabe yung pagmamahal sa'yo ni Ayon. Sabi ko, bakit po? I asked him to write a prayer. Yung dasal niya puro tungkol sa'yo. Kasi feeling niya, kaya nangangarag yung Showtime at nangangarag yung career ko because of him. Na parang, kung di naman tayo mag-asawa, hindi naman tayo kakain ng cake. Kung di naman tayo kumain ng cake, di naman tayo suspindihin. So he was putting the blame on himself. Yeah, yung guilt, ang lala ng guilt niya. Lahat ng dasal niya puro tungkol sa'yo. Sana huwag kang magkakasakit. Sana huwag kang magbabago sa kanya. Na huwag kang mawawala. Puro tungkol sa'yo. Wala siyang dasal tungkol sa sarili niya. Puro tungkol sa'yo. Kaya sabi, grabe yung pagmamahal sa'yo ni Ayon. And even the people closest to us, kitang-kita nila yon. The people who really know us, sinasabi, grabe yung pagmamahal sa'yo ni Ayon. Dagdag pa ni Vice, dahil sa pagsubok na ito, mas naging matatag ang kanilang samahan ni Ayon. Hindi rin nagpahuli si Vice sa pagbibigay ng pagmamahal at inspirasyon sa LGBTQIA+ community nang dumalo sa Love Laban Pride event noong Sabado. Kung tutuusin, may pribilehiyo na ako eh. Pero hindi porket may pribilehiyo ka, iiwanan mo na yung mga kasamahan mo na hindi nakakatanggap niya. Diba? Hindi porket matanda ka na at may pera ka na, iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Dahil ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lang, dapat maging karapatan yan ng bawat isa. Para kay Vice,